Okay mga kamatis, mga kaibigan, welcome back to another content. And for this video, pag-uusapan natin yung kinaso ni Bea Alonzo dito kay Christy Fermin na nabubuhay pa. Loko tong si Rendon yung joke niya. So, pag-usapan po muna natin mga lods kung ano ba, kung bakit ano ba tong cyber libel na to, and if you are a content creator or basta nagpo-post ka sa kahit anong social media platform, dapat alam mo tong mga batas na to para makaiwas ka doon sa kaso. Ako hindi ko naman sinasabing expert ako rito, pero nakasuhan na kasi ako, dalawa pa yung nagkaso sa akin nung araw, tapos ako nagkaso na rin ako. So I know the steps kung paano pumunta doon, of course with assistance of lawyers, syempre lagi naman yan. And I know also yung mga elements nito para sa sarili ko. Always self-aware ako pag gumagawa ako ng content. Ibig sabihin, pag sinabi kong tanga ka, ibig sabihin, alam ko na hindi ako masa-cyber libel doon, okay? Kung sinabi ko ito, alam ko rin na hindi ako masa-cyber libel doon. So, these are the things na kailangan yung matutunan lagi. But, if you are a private citizen, tapos meron kayong problema doon sa kabilang private citizen, then I urge everyone not to post about the problem ninyo. Kasi nga, pagka private citizen versus private citizen, kasi kaming mga nandito sa social media, we are public figures, diba? So, kami, yung isa sa pinaka-hurdle namin for filing cyber libel is yung presumption of malice. Okay? Sa inyo kasi, malice is presumed. Ibig sabihin, pag may sinabi kang defamatory statement, kailangan lang yung tatlong elemento minus yung malice. Sa amin kasi, kailangan lagi yon. That's why, mas mahirap mag-file ng cyber libel if you are in the position like us. So swerte naman ako kasi yung mga sinampa ko, pasok sa banga. Ibig sabihin, nasa korte na yon. So, tsaka na natin pag-usapan yung sa akin. Dito muna kay Christy Fermin, di ba? So, ngayon, arrest warrant issued versus Christy Fermin, okay? Alonzo in 2024 filed 3 separate criminal complaints kay Fermin, fellow columnist OG Diaz and the respective online co-host. So, may lumabas daw na according to the news, 3 yung binabaan ng warrant of arrest ng Quezon City. I don't know kung ano nangyari kay OG Diaz, pero yung mga bataan ni Christy Fermin, kasama dyan si Christy Fermin, si Romel Villamor at saka si Wendell. So, 49K each, ibig sabihin dyan. Kasi yung maximum amount kasi na pwede mong ipataw sa bail amount sa as recommended by the kasi meron parang ano yan, parang may taripa yan ang tawag doon, basta parang may bail may bail recommendation yan 48 yung maximum for one count. Okay, alam nyo kasi minsan kasi pag magfa-file kasi ka ngayon, tinuro sa akin ng mga abogado ko, dapat solido yung case mo. Hindi ka po, kasi iba na yung standards ng court ngayon. Dati kasi prior to DOJ Rimulya, ang standard was probable cause. Ngayon kasi reasonable certainty of conviction. Ang iniiwasan doon yung mga aakyat sa korte na walang kwentang kaso. So dapat yung kaso mo is may kwenta simula pa lang, di ba? Yung prima facie evidence na ang hinahanap ngayon hindi na lang as standards ng prosecutor. Okay? So ibig lang sabihin ngayon, mas mahirap pumasa yung case mo sa prosecutor level, pero pag pumasa yon, mataas yung chance mong manalo sa korte. So good luck dito kay Manay Christy Fermin kasi umakyat yung kaso niya. Doon pa lang alam mo na may laman itong kinaso ni Bea Alonzo. Now, I would like to react dito sa isang video ni Christy Fermin kasi tingin ko it's very misleading mga lods. Papakinggan lang natin ng konti ito. So, simulan natin dito. Mga kasama. Wala pa po akong detalyadong maibibigay sa inyo kung bakit siya nagdemanda ng kasong libelo. Okay. Ito po ay karapatan ng kahit sino. Sino man po ay maaaring magsampa ng anumang kaso laban kanino man. Hindi, mali yun. Okay. Sa anong sabi niya? Kahit sinong tao ay pwedeng magsampa ng kahit anong kaso kanino man. Hindi yun, that doesn't work like this. Kailangan muna, kung magkakaso ka sa isang tao, dapat may ginawa sa yung mali. Okay?
may allegations ka sa kanya na dapat mong patunayan sa korte. Kapag ka nagsampa ka lang out of bullshit, hindi ka papasa yun. So mali yung idea na kahit sinong tao pwedeng magkaso kahit kanino. Halimbawa, ikaw na nanonood sa akin, di naman kita kilala, langan naman kakasuhan kita. Siyempre hindi, di ba? Kahit nagdi-disagree ka sa akin, hindi kita pwedeng kasuhan. Una, hindi kita kilala. Pangalawa, may opinion ka tungkol sa content ko. So I cannot do that. Di ba nga sabi nung matandang Duterte, guilt is personal. Kasi nga, it's a person to person yung magiging, yung magkakasuhan kung sakasakali. So, it's the wrong idea. Kung kanino man yan narinig yan. Actually, hindi ko lang kay Christopher Min naririnig to. Naririnig ko din to doon sa ibang mga tao. Na kahit sino pwede magkaso, tanga ka ba? Hindi, syempre. Hindi ko sinasabing tanga si Christopher Min at sinasabi ko, tanga yung mga nagsasabi nun. Katangahan talaga yun, mga lods. Sabihin yung mali ka naman. Di ba, edi kasuhan nyo ako, go. Try nyo akong kasuhan. Kung tignan nyo kung tama o mali ako. Di ba, hindi pwede. Di ba, magsasayang ka lang ng oras doon, pagtatawanan ka lang ng piskalya. Si Nico David kasi, sabi, kahit sino pwedeng kasuhan. Sige, kasuhan nyo ako, go. Siyempre, hindi, di ba? Kailangan, meron akong ginawa sa'yo na mali. Okay? Tsaka yun yung kakainis to mga ganitong banatan nitong mga to parang sila pa yung kinawawa Lalo na po sa aming trabaho bilang mga mamamahayag, ang libelo po o cyber libel o cyberbullying na tinatawag nila ay kakambal ng magkaibang kaso yun yung cyberbullying sa bata yun. Pero mali rin yan. Okay, tuloy lang natin. Aming profesyon. Hindi, mali yun. Parang sinabi mo, prone ka kung hindi mo alam yung elemento ng libel. Ano ba yung elemento ng libel? And cyber libel kasi, ang elemento lang nun pag nasa internet. Pero ano yung elements ng libel? 'Di ba? Kailangan kapag ikaw ay isang journalist or kahit nagpo-post ka lang sa social media, you have to be aware of these elements para makaiwas ka. Ganun lang yun, mga lods. Hindi naman yan mahirap intindihin. Ano ba yung elements ng libel? Sige, isa-isahin natin, Number 1. Number 1, there is a publishing aspect. Ibig sabihin, kailangan may pinost ka. Number 2, so mali pa yung spelling. Number 2, kailangan identifiable yung tao. Ibig sabihin, pagkakilanlan, pagka binanggit mo yung kailangan yung pangalan niya nandun, identifiable siya dapat. Now, may jurisprudence na kasi or law of the land na miski hindi directly, halimbawa, merong nanira kay Nico David, kaso ang ginamit niya is ND. Okay, pero alam ng tao na si Andy at si Nico David ay iisa. So, merong concept ng identifiability doon. So, sa jurisprudence na yun sinasabi na you don't need the full name. Okay, sorry sa spelling ko putik mali-mali So, number 1, there has to be a defamatory statement na sasabihin. Okay, ano ba yan? Implication of a crime. Okay, may sinabi ka na etong tao na to ay gumagawa ng krimen. Meron siyang bisyo na pinagbabawal. Okay, or kahit yung kahit yung legal na bisyo hindi ka pwede magsabi niyan. Ano pa ba? May sakit na whether real or imaginary. Sinabi mo may sakit si ganito or miski may sakit na pero pinagpipilitan mo pa rin, 'di ba? Kahit na 'di ba? So that's again is a defamatory statement. Besmirching the honor. Etong tao na to, hindi to ganito to, masamang tao to, ganyan. These are all defamatory statement. Number 4, yung is malice, okay? Ito yung mahirap patunayan. Kung ikaw ay private citizen, halimbawa, normal na tao ka, teka, baka hindi nyo nakikita yan. Halimbawa, ikaw ay isang private citizen, okay? Halimbawa, wala kang social media platform, tapos yung inaway mo is wala rin social media platform, pero nag-post kayo, parang kayo sa tropa-tropa lang. Doon, malice is already presumed. Okay, hindi na kailangan patunayan sa korte. Pero pag public figure ka, kailangan patunayan mo that the act was aimed to ruin one's reputation or ipahiya yung tao or ipagpilitan na gumawa ng krimen or gumawa ng may bisyo na hindi ka aya-aya or may imaginary or
real na sakit na ang purpose mo lang is mapahiya yung tao. So ganun ito yung apat na dapat nyong tatandaan lagi ito. And kung nagso-social media ka, kailangan memorize nyo na yan. Hindi pwedeng hindi, non-negotiable yan, di ba? So nagtataka ako dito kay Christy Fermi, napakatagal mo ng journalist, hindi mo pa ba kabisado yan? Tapos sasabihin mo parang normal lang hindi normal yon. It's not normal. Hindi normal na makasuhan ka ng makasuhan. 'Di ba? As if you are normalizing a crime. Cyber libel is a crime, 'di ba? Kung nakasuhan ka ng hindi, normal kasi yun sa mga periodista. No, it's not. 'Di ba? Kung normal yan, ibig sabihin 99.9% ng mga journalists, at least merong isa doon na nakakasuhan. Okay? Kunyari, si Christian Esguerra. Nakasuhan na ba si Christian Esguerra? As far as I know, hindi. Journalist yon. Si Ted Filon. Nakasuhan na ba si Ted Filon? Di ba? You get what I'm trying to say here. Ibig lang sabihin nun, yung libel and cyber libel, hindi lahat ng tao ay nakakasuhan nun. Minsan, deserve mo talagang makasuhan. Pero of course, may due process naman yan. Sa korte ka na lang magpaliwanag. Okay? Yun lang naman po yung sa akin for today, Gege mga Lord.